Alam niyo, nakakatakot ho ngayon sa mga nangyayari dahil sa tila ang Korte Suprema ang pinagbubuntunan ho ngayon ng paninira at gustong wasakin ang kredibilidad. Ito'y kaugnay ng naging desisyon ng Supreme Court na idineklarang unconstitutional yung paghahain po ng impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte. Pinal na po ang naging desisyon dito ng Supreme Court. Pero ngayon ay agad na ipinapalutang na dapat ho, panahon na para magkaroon po ng charter change o chacha pag-amyenda sa ating saligang batas. Pero yan po una nagpalutang ay ito pong si Senate President Tito Soto na ngayon ay sinusundan at ito ho, si Ombudsman Boying Remulla na nagsasabi rin na dapat na mag-amyenda na rin po sa ating saligang batas. Ito po yung nakalulungkot mga kababayan dahil sa lalo na kay Ombudsman Remulla na siya po ay tagapagpatupad ng batas. Samantala ang Korte Suprema na natiling tahimik at alam niyo naman ho, simulat noon pa hindi po basta-basta sumasagot po yan sa mga media interview o nagpe-press con para sagutin yung mga banat po sa kanila. So dito ho, mga kababayan, ay maliwanag. Ako po, ulit-ulitin ko, hindi po ako abogado, pero tayo po ay nagmamasid at nagsasaliksik. Alam niyo ho, dito po sa ating gobyerno, ay meron pong tatlong sangay. Di ba? Yung legislatura, yan yung Congress, House of Representatives at ang Senado. Tapos ay merong executive branch na pinamumunuan po ng Pangulo, di ba? Yung ehekutibo. At yung judicial branch, yan nga po, yung hudikatura na kung saan ay pinamumunuan naman ng Supreme Court. Alam niyo, maliwanag na po sa ating saligang batas ngayon na dito ho sa meron pong mga checks and balances Hindi pa pwedeng isang sangay umabuso. At basta kung anong ganyang diskarte, walang pwede sa kanyang pumigil. Hindi po Napakaliwanag po ng ating saligang batas. Dito ho, binabanggit niya, halimbawa, kay Senator Tito Soto, sabi niya, dapat na magtsatsa. Ano bang klaseng provision? Sige nga, dapat ilatag niyo sa publiko kung ano ho ba ang partikular na provision sa saligang batas ang nais niyong amyendahan. Mga kababayan. Wala naman ho silang binabanggit na partikular na provision kung ano gusto niyo pahinain ang yung ating Korte Suprema, ganun ba 'yon? At kayo maging malakas? Hindi po Aliwanag ho dito po sa yung checks and balances ng tatlong sangay. Ito, iisa-isahin ko ho muna para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay. Una, yung legislative branch. Ano ho ba talagang yung pangunahing trabaho po nila? Sila po ay gumawa ng batas. Di ba? Yun po talaga lumika, gumawa ng batas, magpasa at mag-amenda o mag-repeal o ipawalang bisa ang batas. Yan po ang mga talagang pangunahing tungkulin ng legislative branch na pinangunahan ng House of Representatives at ng Senado. Di po ba? So maliwanag ho yan. So yung kanilang kapangyarihan ay magsagawa rin ng mga pasa ng mga bills, resolutions, at mag-aprobaho ng national budget. Yun po yung mga trabaho ng ating mga mambabatas. Kaya ang mambabatas sila, bukod sa pag-aproba o pagpasa at pag-repeal, pagpawalang bisa ng batas, ay sila rin po nag-aproba, di ba, yung taunang budget. Kasi yung budget national budget natin, batas po ito At pwede po silang magsagawa ng mga inquiries o investigasyon in aid of legislation. Tapos, meron ho sila na kapangyarihan na magpa-impeach ng mga opisyal ng gobyerno. At siyempre sila po'y kumakatawan sa taong bayan. So, yun po mga kababayan. So, sila po, talagang yun ho ang kanilang trabaho. Gumawa ng batas. Kaya nga tawag sa kanila mababatas, di po ba? Dito naman sa executive branch, sila po yung nag-i-implement ng batas na ginawa ho ng legislative branch. Di po ba?
At yun, para tiyakin na yung mga yung mga bataso na iaprubahan ng Kongreso, dalawang kapulungan, kanilang maayos po na ipatutupad. Tapos yung executive branch, ano ho sila, no? Lahat to, sila naman ang nag-prepare ng halimbawa yung mga panukalang budget para aprubahan po ng ng dalawang kapulungan Kongreso. Sila rin po namamahala sa lahat po ng mga ahensya at departamento dito po sa ating gobyerno. At siyempre sila po ang nagtatakda ho ng mga foreign policy at siyempre sila po yung may control dito po sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. At eto ho, pwede hong ibito ng halimbawa ng Pangulo, di ba? Yung executive, yan po ipinamuna ng Pangulo, pwedeng ibito yung mga batas. Halimbawa, na ginawa ng dalawang kapulungan Kongreso. Samantala, ito hong ikatlong sangay, itong judicial branch. Ano ba talaga pangunahing trabaho po nila? Sila po ang taga-interpret ng batas. Lahat po, at sila po mag-resolba kung ano may hindi pagkakaunawaan sa isyong ito, sa batas na yan, sa implementasyon, yun po. So, ang ginagawa ho, mga kababayan, ng judicial branch na pinangungunuhan ng Supreme Court ay sila po ang magre-review. Lahat to, pwede ho nilang reviewin yung mga ginawa ho ng legislative at executive branches. Yung dalawa na ho yan. So, kaya ito nga, ginawa nila dito po sa yung pagdideklara na unconstitutional, ito hong paghahain ng articles of impeachment laban po kay BP Sara. Linawin ho natin na yung decision po ng Supreme Court ay wala o silang pakialam sa kaso. Kung ito pong si BP Sara ba ay nagkasala, siya ba ay inosente o hindi po pinakailaman ng Supreme Court. Ang kanila ho, kung tama ho bang nasunod yung proseso, yun po ang maliwanag, di po ba? So maliwanag ho talagang yung checks and balances, ito para po sa kalaman ng ating mga taga-subaybay. Ito ho talagang ginawa ho ng ating konstitusyon ay maiiwasan po yung pag-abuso ng bawat sangay, yung legislative, executive at judiciary. Halimbawa, mapigilan yung pag-abuso ng legislatura, di ba? Lahat po yan, bawat meron silang panlaban sa pag-abuso. Ito halimbawa, yung legislatura, pwede po nilang ipa-impeach magpa-impeach po sila ng opisyal mula po sa ehekutibo, yung Pangulo, di ba? At ang Vice Presidente. At gayon din po ay mismong mga justices ng Supreme Court, pwede po nilang pa-impeach. Sa kabilang banda naman, yung ehekutibo na pinamumunuan ng Pangulo, pwede ho nilang ibito. Halimbawa, yung legislative branch, nagpasa kayo ng batas, pwedeng ibito at hindi ipatupad yan ng Pangulo, di ba? So, yung judiciary naman, pwedeng can strike down at unconstitutional acts. So, halimbawa, pwede pigilan na i-interpret nila labag sa ating saligang batas. So, tapos, halimbawa, nagbito ang Pangulo na sa tingin ng Kongreso ay sila po ay umabuso ang Pangulo. Pwede hong i-override ang bito na hindi po marami yung pagkakataon, no? Alam mo, nagdesisyon ibito. Pero sa tingin ng marami at ng legislatura, mali ang pagbito ng Pangulo, pwedeng i-override. No? Ang liwanag ho, mga kababayan Tapos, yung ehekutibo naman ay pwedeng mag-appoint ng mga judges, di ba, mga justices, at ang matindi rito, yung sa legislative, pwede namang i-reject. Di po ba? So, yung judiciary naman ay pwedeng mag-review ng lahat po ng aksyon ng legislatura at ng ehekutibo. So, ang binabanggit po natin dito, mga kababayan, talagang binalansi po dito po sa ating saligang batas. Siyempre, yung mga bumuo po niya, bumalangkas, talagang pinili po yan at talagang mga matatalino, alam po ang batas.
Di ba? Linawin natin, yung legislative branch, gumawa ng batas, yung ehekutibo, magpatupad ng batas, at ang judiciary, ipaliwanag yung batas. Liwanagin at tiyakin na hindi labag sa ating saligang batas. So, yun ho. Pero dito, ang pinagtataka natin, ano bang sinasabi ho ni Senator Soto na hindi, magtsatsa na tayo? O ano ang partikular na provision sa ating saligang batas ang gusto mong paamyenda? Ano, pahinain ng Supreme Court? Ang ganda na ho, balansin na ho mga kababayan eh. Wala hong pwedeng mabuso. Dito po sa mga sangay ng ehekutibo, legislatura at judiciary. Kasi yung sa judiciary, pag sa tingin lang, umaabuso, mali ang desisyon, pwede lang ipa-impeach eh. Di ba? yung judiciary, kapag nakita nila na mali ang pagpasa ng batas, pwede ho nilang ideklarang unconstitutional. O sa Pangulo naman, pag hindi niya nagustuhan, pwede niyang ibito. Pag mali naman ang pagbito, yung legislatura, pwede i-override. So, ang liwanag, balance mga kababayan. So, ito hong tanong, ano po yung particular na provision ang gusto ho na paamyendahan ni Senator Tito Soto? At ang matindi ho dyan, mga kababayan, sumang-ayon din ho itong si Ombudsman Remulla na puro claim, wala ho silang malinaw. Anong provision ang gusto mong paamyendahan? Sa aking pananaw ho, mga kababayan, dito ho ay nagbibigay ho sila ng mga ganyang mga pahayag na wala hong malinaw na ebidensya, basihan, gusto ho nilang magalit ang tao sa Supreme Court. Yun lang po aking pananaw. Gusto ho nilang magalit at talagang yung mga tao magduda dito po sa trabaho po ng Supreme Court. Bakit ho? Kasi ang punot dulo ho niyan, mga kababayan, sila po ay anti-Duterte. Ito hong mga, sabihin natin, na natalo dito po sa kaso po ng impeachment, sila po ay talagang masasabi ho natin, ang magiging implikasyon at persepsyon, kasi anti-Duterte mga yan. Pero kung nagkataon na hindi si VP Sara Duterte, yung sinampahan ng kaso impeachment, baka hindi ganyan po maging reaksyon nila. Di po ba? So, maliwanag ho ngayon na talagang ang masaklap po, nasa sakripisyo po yung imahe po ng mga maestrado ng Supreme Court. Alam niyo, base po sa kasaysayan, hindi po nagpapapress con ayaw mo po magpa-interview. Hindi basta-basta sumasagot ang Supreme Court kahit na kung ano-anong sabihin na mga kasinungalingan o kung ano-ano mga propaganda, hindi po ganyan ang Supreme Court di po ba? At wala po silang vlog. So, talagang sila po ay, pag mayroong mga kaso ho, talagang pinag-aaralang mabuti. At pag nagdesisyon. At syempre, yung kanilang mga desisyon ay magiging bahagi ng ating batas. Kayo ho, anong masasabi nyo rito sa ating mga kababayan? Dito ho, parang nagkakaisa, na nagkakasundo na talagang upakan po yung Supreme Court. Ako, sa tingin ko lang ho, mga kababayan, dahil sa parang lumitaw ho dito sa desisyong ito na panalo po ang mga Duterte, kaya marami po nag-aalmahan yung mga anti-Duterte. Kasi ang liwanag ho ng desisyon ng Supreme Court wala ho silang pakialam sa merito ng kaso. Kaya lumabag man o hindi, o may aligasyon na pag-abuso sa pondo ang Vice Presidente, hindi po yung ginalaw ng Supreme Court. Ang tanging ginawa po ng Supreme Court ay yung proseso. Sabi ho, mali. Yung paghahain ng articles of impeachment, hindi yan yung paapat. Dapat yung unang tatlo, yun ang inaihain. Kasi mayroong 1-year bar rule yun ho. Kayo ho, sige magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At yung ating pinag-uusapan ngayon, ito hong parang nagkakaisa ho na kung saan ay winawasak po at talagang sinisiraan, inaatake ito pong Supreme Court para magalit po ang taong bayan. Tayo ba magagalit? Kung mag-iisip po tayo ng mabuti, yung Supreme Court, ginawa lang po nila ang kanilang trabaho. At sa aking pananaw, hindi po ako abogado, pero wala akong nakita na sila po yung lumagpas
sa kanilang tungkulin. Kasi kung halimbawa, pinakialaman nila yung pinaka-detalye, yung merito ng kaso, yung medyo mag-iisip ka pa. Nako, may bias. Kasi hindi hindi mo ginawa ng Supreme Court eh. Sabihin kasi bias po sila no, sa ganitong hindi pa pwede. Ang ginawa nila, yung tuntunin. O yung ginawa hong hakbang sistema sa paghahain ng impeachment complaint. Yung sa articles of impeachment, nung dinala po sa Senado, hindi yun. Mali, dapat yung unang tatlo. Kaso ang ginawa, parang sinadya na i-dribble, in-archive, tapos yung pang-apat, yun ang ipinasa. So, yun ho, maliwanag ho ito mga kababayan. Kayo, sige, magbigay na po kayo ng comment. At sa aking pananaw, talagang mukhang nagkakaisa po. Yung mga, maituturing ho natin, perception ko lang ito na mukhang mga, talagang ang gusto lang ho nilang pahinain ang Supreme Court. At dahil po sila po ay parang natalo ng mga Duterte, at gusto nila magkaroon po ng charter change. I-chacha na lang. Pero hindi naman nila maipaliwanag anong provision ang gusto ninyong amyendahan sa ating saligang batas. Para pahinain ang Supreme Court, maging mas malakas, makapangyarihan ang mga politiko, yung mga kongresista at senador, ang ehekutibo. Wala po puro, basta paninira lang, yung parang lang. Hindi, ganyan yan chacha na natin yan, mali sila. Ano yung mali? Kaya sinasabi ko sa inyo. Sige po, comment na po kayo. Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. At huwag nyo rin po kalimutan na i-like at i-share. Paki-follow rin po yung aking Facebook account, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.